Uy, ang ganda nitong sitaw. Basta mo na lang itatapon? Ay, Uy, anong problema? itinalaga ako ng leader para gumawa ng tungkulin ng pagpapatuloy. Isipin mo yun, lalaki ako tapos araw-araw gawain pambabae ang ginagawa ko. Kaya kapag naiisip ko yun, talagang sumasama ang loob ko. Sa tingin ko, magandang salubin mo sa tungkulin ng pagpapatuloy. Mas mapagpasakop ka kaysa sa akin sa bagay na to. Nako, dati, ganyan na ganyan din ako. Talaga? Ah, mag-usap tayo kapag natapos na tayo rito. Sige ba? Sige. Ipinanganak ako sa isang ordinaryong pamilya ng magsasaka. At habang lumalaki ako, palagi kong nakikita ang nanay ko na nagluluto at naglilinis. At hindi ko kailanman nakita ang tatay ko na nagluluto o gumagawa ng anumang gawaing bahay. Ganoon din ang lolo ko. Minsan, kapag wala ang lola ko sa buong araw, mas gugustuhin pa ng lolo kong magutom kaysa magluto. Dahil naniniwala siyang gawaing pambabae ang pagluluto. Nakita ko na sa karamihan ng mga pamilya, ang mga lalaki ang mga nagtatrabaho sa labas ng bahay at ang mga babae ang nag-aasikaso sa mga gawaing bahay. Ang mga babae ang nagluluto sa bahay, habang abala naman ang mga lalaki sa pagtatrabaho sa labas. Pagkatapos kong ikasal, natural na inako ng asawa ko ang lahat ng gawaing bahay. Kung minsan, pinapagawa niya ako ng ilang gawaing bahay. Pero palaging laban sa loob at nag-aatubili akong gawin ito. Lagi kong iniisip na ang pagluluto at paggawa ng gawaing bahay ay mga gawain para sa mga babae. At pinatindi ng lahat ng nakikita at naririnig ko ang ideya na yung mga lalaki ang nagtatrabaho sa labas at mga babae ang gagawa sa bahay. Lahat ng pamilya sa lugar namin ganyan din. Noong tag-araw ng 2020, sinabi sa akin ng leader na may isang pangkat na agarang nangangailangan ng mga host. At tinanong ako kung handa akong pumunta at mag-host. Wala akong sinabi. Pero sa isip-isip ko, hindi pa ako nakagawa kahit kailan ng tungkulin ng pagpapatuloy. At hindi rin naman ako marunong magluto. Pero dahil isinaalang-alang ko ang mahigpit na pangangailangan sa mga tao, pumayag pa rin ako. Sa panahon ng paggawa ko ng tungkulin ng pagpapatuloy, araw-araw akong nasa kusina. Naghuhugas ng pinggan at naglilinis. At naiisip ko, tungkulin ito para sa mga sister. Bakit sa akin pa ito ipinapagawa? Saka, nakakahiya para sa isang lalaking nasa hustong gulang na tulad ko na pumunta ng madalas sa palengke para mamili ng mga gulay. At kung minsan, kailangan pang makipagtawaran sa mga nagtitinda ng gulay at prutas. Sa tuwing pupunta ako sa palengke para mamili ng gulay, nababagabag ako. Dahil natatakot akong maliitin ako ng iba. Lagi na lang akong nagmamadaling pumasok at lumabas. Ayaw kong magtagal doon. Kung minsan, may ilang brother ang nagsasabing masyadong maalat o matabang ang gulay. At nakakaramdam ako ng hiya at nangangatwiran sa loob-loob ko. Sa bahay, asawa ko naman talaga ang laging gumagawa ng mga gawaing bahay at nagluluto. Hindi ako. Isa pa, lalaki ako. At mga gawain ito ng babae. Kaya normal lang na hindi ako magaling dito. Bakit hindi ninyo ako maintindihan? Hindi ko maiwasang makaramdam ng pagdaramdam. Iniisip kung kailan kaya matatapos ang tungkuling ito. Tama. Madalas kong makita ang mga brother na nag-uusap at nagtatawanan tungkol sa gawain. Pero hindi ko kayang maging masaya. Pakiramdam ko ay may pasan-pasan akong mabigat na bato sa likod ko. At inaasam ko na lang ang araw na hindi ko na kailangang gawin ang tungkuling ito. Ganyan na ganyan mismo ang nararamdaman ko.
Noong mga araw na iyon, hindi ko na sineryoso ang pagluluto. At puro noodles na lang ang niluluto ko tuwing umaga. Nakikita kong kaunti lang ang kinakain nila. Pero hindi ko kailanman tinanong kung nasanay na ba sila sa pagkain. Noong panahong iyon, maraming repolyo. Kaya ang alam ko lang gawin ay pakuluan ito. At kahit na kaunti lang ang kinakain ng mga kapatid, wala akong pakialam. Naisip ko na lang, kahit paano mo lutuin, hindi naman talaga sasarap ang repolyo. Kalaunan, itinalaga sa ibang tungkulin ang mga kapatid at umalis sila. Pero hiniling sa akin ng supervisor na ipagpatuloy ang tungkulin ng pagpapatuloy. Talagang hindi ko maintindihan. Bakit kaya sa akin pa, na isang lalaking nasa hustong gulang, palaging hinihiling na gumawa ng tungkulin ng pagpapatuloy? Ang pagluluto, paghuhugas ng pinagkainan, at paglilinis ay mga bagay na karaniwang ginagawa ng mga sister. Hindi kaya magtaka ang iba? Bakit isang brother ang gumagawa ng tungkuling ito? Paano kung malalampasan ang kahihiyang ito? Kapag naiisip ko ito, pakiramdam ko ay mas mababa ako sa iba. Noong panahong iyon, nasa masamang kalagayan ako. At pakiramdam ko ay nawalan talaga ako ng dangal. Kung bibitiwan ko ang tungkulin ng pagpapatuloy, pakiramdam ko ay hindi iyon makatwiran. Pero kung ipagpapatuloy ko naman, hindi ko alam kung paano ko ito tatapusin hanggang dulo. Tama. Ang pag-iwan sa tungkulin ay hindi naaayon sa mga layunin ng Diyos. Pero nahihirapan naman tayong magpasakop at gawin ng bukal sa loob ang tungkulin ng pagpapatuloy. Ang laking problema. Sa panlabas, ginagawa ko ang tungkulin ko. Pero sa loob-loob ko ay nasusukol ako. At hindi ako naging maagap o masigasig sa anumang ginagawa ko. Nakikita kong kailangan ng maglinis. Pero hindi ko ginagawa. At ilang beses, hindi na natiis ng iba kaya tumulong na silang maglinis. Hindi ko rin agad na ibibilad ang mga pagkaing ipinadala ng iglesia. Kaya naman, napapanis ang pagkain at kailangan ng itapon. Nang malaman ito ng leader, sinabi niya sa akin, inamag na lahat ng pagkain. Kung naging maingat ka lang sana, naibilad mo na sana ang dapat ibilad. At tiniyak na makain na sa tamang oras ang pagkaing nasisira. Hindi sana ito nasayang. Sa ganitong mga problemang nangyayari, kailangan nating pagnilayan ang ating saloobin sa ating tungkulin. Tama. Nang marinig ko ang sinabing ito ng leader, medyo nakonsensya ako. Talagang dahil sa kapabayaan ko, kaya nasira ang pagkain. Pero nagsimula na naman akong gumawa ng mga dahilan sa sarili ko. Sa bahay, ang nanay at asawa ko ang laging nagbibilad ng pagkain. Hindi ko naman talaga ginagawa iyon. Ang ipagawa sa akin ang mga bagay na ito ay sobrang nakakahiya. Lagi kong pakiramdam na para akong ipinapahiya. At ayaw kong pagtiisan ang sitwasyong ito. Kaya umasa na lang ako na sana ay magsaayos ang leader ng ibang tungkulin na gagawin ko. Naging sobrang negatibo ako na hindi ko na alam ang sasabihin kapag nagdarasal sa Diyos. At kapag nagbabasa ako ng mga salita ng Diyos, wala akong nakukuhang liwanag. Araw-araw, pagod na pagod ako. At parang hindi ako makahinga. Sa isang pagtitipon, napansin ng isang sister na masama ang kalagayan ko. Kaya pinaalalahanan niya akong pagnilayan ang sarili ko at matuto ng mga aral. Oo nga. Kaya paano ka nakaalis sa ganyang kalagayan? Isang araw, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ano ang isang tungkulin? Ang atas na ipinagkatiwala ng Diyos sa tao
ay ang tungkulin na dapat gampanan ng tao. Anuman ang ipinagkatiwala niya sa iyo ay ang tungkulin na dapat mong gampanan. Kailangang mahanap at matukoy ng isang tao ang kanyang sariling papel at posisyon. Iyan ang ginagawa ng isang taong mayroong katwiran. Pagkatapos ay dapat niyang gampanan ng maayos ang kanyang tungkulin ng may matibay na praktikal na saloobin upang suklian ang pagmamahal ng Diyos at palugurin siya. Kung ang isang tao ay mayroong ganitong saloobin habang ginagampanan niya ang kanyang tungkulin, ang kanyang puso ay magiging matatag at payapa. Matatanggap niya ang katotohanan sa kanyang tungkulin at unti-unti niyang magagampanan ang kanyang tungkulin alinsunod sa mga hinihingi ng Diyos. Magagawa niyang iwaksi ang kanyang mga tiwaling disposisyon, magpasakop sa lahat ng pagsasaayos ng Diyos, at gampanan sa isang paraang pasok sa pamantayan ang kanyang tungkulin. Ito ang paraan upang makamtan ang pagsang-ayon ng Diyos. Kung magagawa mong tunay na gugulin ang iyong sarili para sa Diyos at gampanan ang iyong tungkulin ng may tamang kaisipan, isang kaisipan na nagmamahal at nagpapalugod sa Kanya, ikaw ay pangungunahan at gagabayan ng gawain ng banal na Espiritu. Ikaw ay magiging handang isagawa ang katotohanan at kumilos alinsunod sa mga prinsipyo habang ginagampanan mo ang iyong tungkulin. At ikaw ay magiging isang tao na may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Sa ganitong paraan, lubos mong maisasabuhay ang tunay na wangis ng tao. Ang buhay ng mga tao ay unti-unting lumalago habang ginagampanan nila ang kanilang mga tungkulin. Yaong mga hindi gumaganap ng mga tungkulin ay hindi makakamit ang katotohanan at ang buhay. Kahit gaano karaming taon pa silang nananampalataya dahil wala silang pagpapala ng Diyos. Pinagpapala lamang ng Diyos yaong mga tunay na ginugugol ang kanilang sarili para sa Kanya at ginagampanan ang kanilang mga tungkulin sa abot ng kanilang makakaya. Anumang tungkulin ang ginagampanan mo, anuman ang magagawa mo, ituring mo itong responsibilidad at tungkulin mo. Tanggapin ito at gawin ito ng maayos. Paano mo ito gagawin ng maayos? Sa pamamagitan ng paggawa rito ng eksakto sa hinihingi ng Diyos, ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong kalakasan mo. Dapat mong pagnilay-nilayan ang mga salitang ito at isipin kung paano mo magagampanan ang iyong tungkulin ng buong puso mo. Amen. Amen. Mula sa mga salita ng Diyos, nakita ko na anuman ang atas na ibigay sa mga tao, dapat itong ituring bilang kanilang responsibilidad at tungkulin. At dapat nilang gawin ito ng buong puso at isipan. Tanging kapag nakatuon sa pagpapalugod sa Diyos ang kanilang kaisipan sa paggawa ng tungkulin, sa kanila makakamit ang pagsang-ayon ng Diyos. Amen. Pero inakala ko na ang tungkulin ng pagpapatuloy ay gawain para sa mga sister. At dahil isa akong brother, hindi ko dapat ginagawa ang tungkuling ito. Pakiramdam ko, ang pag-uutos sa akin na gawin ang tungkulin ng pagpapatuloy ay nangangahulugang minamaliit at hinahamak ako. Dahil sa maling pananaw na ito, wala akong kahit katiting na kaseryosohan o pananagutan sa aking tungkulin. At kapag nag-host ng mga kapatid, palagi na lang akong nagluluto ng noodles o naglalaga ng repolyo. Nakita kong hindi ito gusto ng mga brother, pero hindi ko man lang inisip na baguhin ang luto para matiyak na makakakain sila ng masarap at mabubusog. Hindi rin ako naglilinis sa tamang oras. At hindi ko rin agad inaasikaso ang mga pagkaing ipinadadala ng iglesia, kaya nasisira lang. Paano ko masasabing ginagawa ko ang tungkulin ko ng buong puso at lakas? Malinaw na kapabayaan at pagiging pabasta-basta ito. Ngayong sinasabi mo yan, bumibigat din ang dibdib ko. Nitong mga nakarang araw, puro noodles na walang sahog na lang din ang pinapakain ko sa mga kapatid. Hindi ko man lang naisip na sikapin magluto ng iba para sa kanila.
Umaasa pa nga ako na sana dumating na ang araw na hindi ko na kailangan gawin ang tungkulin to. Mali pa lang salubin ko sa tungkulin ko. Hindi ko pinahalagahan ang pagkakataong ibinigay sa akin ng iglesia para gawin ang tungkulin ko. At patuloy pa akong nagrereklamo, lumalaban, at nagiging pabasta-basta. Talagang nakapagpalungkot at nakabigo ito sa Diyos. Kung hindi ako magbabago, mawawala rin sa akin sa huli ang pagkakataong gumawa ng tungkulin. Nang mapagtanto ko ito, nagpasya ako na mula noon, handa na akong isagawa ang mga salita ng Diyos at gawin ng buong puso ang tungkulin ko ng pagpapatuloy. Salamat sa Diyos. Kaya nagsimula akong mag-aral magluto. Naging mas aktibo ako sa paglilinis. At sinikap kong gawin ng maayos ang lahat ng gawaing kaugnay sa tungkulin ng pagpapatuloy. Kalaunan, bumalik yung ilang kapatid. At nang hilingin sa akin ng supervisor na ipagpatuloy ang paggampan sa tungkulin ng pagpapatuloy, nakapagpasakop na ako. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sa tingin mo, bakit kaya tutol na tutol tayo sa tungkulin ng pagpapatuloy? Ano kaya ang pinakaugat nito? Kalaunan, may nabasa akong ilang salita ng Diyos at nagkaroon ako ng kaunting pagkaunawa sa pinakaugat ng palagi kong paglaban sa pag-host. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kung bibigyan ka ng tungkuling gagampanan at noong simula ay hindi mo kayang magpasakop, hanggang saan ka na nakapagpapasakop ngayon? Halimbawa, sabihin nating isa kang brother at inatasan kang maghanda ng mga pagkain at maghugas ng mga pinggan para sa ibang mga kapatid araw-araw. Makakapagpasakop ka ba? Sa tingin ko, oo. Siguro ay magagawa mo sa maikling panahon. Pero makakapagpasakop ka ba kung inatasan kang gawin ang tungkuling ito sa pangmatagalan? Makakapagpasakop ako kung paminsan-minsan ko lang gagawin ang tungkuling ito. Kung sa mas matagal na panahon, baka hindi ko magawa. Ipinapakita nito na wala kang pagpapasakop. Ano ang nagiging sanhi para hindi magkaroon ng pagpapasakop ang mga tao? Dulot ito ng pagkakaroon ng mga tao ng mga tradisyonal na kuro-kuro sa kanilang puso. Iniisip nilang dapat magtrabaho ang mga lalaki sa labas ng bahay at ang mga babae ang dapat mag-asikaso sa mga gawaing bahay. Na trabaho ng babae ang pagluluto at nakakahiya para sa isang brother ang magluto. Kaya hindi magiging madaling magpasakop. Tama. Nahuhulog ang mga tao sa diskriminasyon sa kasarian pagdating sa paghahati-hati ng trabaho. Iniisip ng mga lalaki, kaming mga lalaki ay dapat na nasa labas at naghahanap buhay. Ang mga gawaing bahay tulad ng pagluluto at paglilinis ay dapat gawin ng mga babae. Hindi kami dapat pinapagawa nito. Ngunit mga espesyal na sitwasyon ito ngayon. At ipinapagawa ito sa iyo. Kaya ano ang gagawin mo? Anong mga suliranin ang dapat mong lutasin para makapagpasakop? Ito ang pinakabuod ng issue. Dapat mong mapagtagumpayan ang iyong diskriminasyon sa kasarian. Walang anumang trabaho na dapat gawin lang ng mga lalaki, ni anumang dapat gawin lang ng mga babae. Una sa lahat, huwag mong hatiin ang trabaho sa ganitong paraan. Hindi dapat tukuyin ayon sa kasarian kung anong tungkulin ang ginagawa ng isang tao. Maaari mong hatiin ang trabaho sa ganitong paraan sa iyong sariling tahanan at pang-araw-araw na buhay. Ngunit ngayon ay may kinalaman ito sa iyong tungkulin, kaya paano mo ito dapat maunawaan? Dapat mong tanggapin ang tungkuling ito mula sa Diyos at akuin ito, at baguhin ang mga maling pananaw na nasa loob mo. Dapat mong sabihin, totoo na lalaki ako, ngunit isa akong miyembro ng iglesia at isang nilikha sa mga mata ng Diyos. Gagawin ko ang anumang itatalaga sa akin ng iglesia. Hindi hinahati ang mga bagay ayon sa kasarian. Una,
Dapat mong bitiwan ang mga mali mong pananaw. Pagkatapos ay tanggapin ang iyong tungkulin. Ang pagtanggap ba sa iyong tungkulin ay tunay na pagpapasakop? Hindi. Sa mga susunod na araw, kung may magsasabing masyadong maalat ang luto mo, o medyo matabang ito, o magsasabing hindi maayos ang pagkakaluto mo sa isang pagkain at ayaw niya itong kainin, o magsasabi sa iyong magluto ng bagong putahe, matatanggap mo ba ito? Sa puntong iyon ay hindi ka komportable. At maiisip mo, isa akong lalaking may respeto sa sarili. At ibinaba ko na ang sarili ko sa pagluluto ng pagkain para sa lahat ng mga kapatid na ito. Subalit ipinaalam pa rin nila ang lahat ng problemang ito. Wala na talaga akong natitirang pride. Sa puntong ito, ayaw mo nang magpasakop, hindi ba? Ayaw ko na. Problema ito. Sa tuwing hindi ka makapagpasakop, dulot ito ng isang tiwaling disposisyon na nabubunyag at nagdudulot ng problema. At nagdudulot sa iyong hindi makapagsagawa ng katotohanan at makapagpasakop sa Diyos. Mayroong ganitong mga subinismong kaisipan ang ilang lalaki. Hinahamak nila ang mga gawaing bahay tulad ng pag-aalaga ng mga anak, paglalaba, pagluluto, at paglilinis. At ayaw nilang gawin ang mga bagay na ito. Kahit na gawin nila ang mga ito, ginagawa nila ito ng medyo labag sa loob, sa takot na baka maliitin sila ng iba. Iniisip nila, kung palagi kong ginagawa ang mga gawaing bahay na ito, paano pa ako naiiba sa isang babae? Hindi ba't may problema sa kanilang pag-iisip? Oo. Sa ilang probinsya sa China, madalas na nagsusuot ng mga apron at nagluluto ang mga lalaki. Kapag umuuwi ang mga babae mula sa trabaho, inihahain sa kanila ng mga lalaki ang pagkain. Nararapat lang na kainin ng mga babae ang mga pagkain ito na inihanda para sa kanila, at nararapat lang na lutuin ito ng mga lalaki. Hindi kailanman nakakaramdam ng kahihiyan dahil dito. Ang mga tao mula sa ilang partikular na rehiyon ay partikular na may subinismong kaisipan. Hindi maikakaila na resulta ito ng pagkokondisyon at impluensya ng kanilang mga pamilya. Kaya, nakapinsala ba sa iyo o nakabuti sa iyo ang pagkokondisyong ito? Nakapinsala ito sa akin. Lubha itong nakapipinsala sa mga tao. Ang mga kaisipan at pananaw na ikinikintal ng mga magulang ay may kinalaman sa mga pinakapangunahin at pinakasimpleng tuntunin sa pamumuhay, pati na sa ilang maling pananaw tungkol sa mga tao. Kung ibubuod, ang lahat ng ito ay binubuo ng pagkokondisyon ng pamilya sa mga kaisipan ng mga tao. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang epekto ng mga ito sa buhay ng isang tao sa panahon ng kanilang pananalig sa Diyos at pag-iral, o kung gaano kalaking problema at abala ang idinudulot ng mga ito. Likas na may partikular na kaugnayan ang mga ito sa ideolohikal na pagtuturo ng mga magulang. Amen. Talagang sinisiyasat niya ng Diyos ang kaibuturan ng puso ng tao. Siniwalat niyang kaloob-looban ng ating isip. Oo nga. Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang pakiramdam kong pagkasupil at pasakit sa paggawa ng tungkulin ng pagpapatuloy at ang kawalan ko ng pagpapasakop ay pangunahing dulot ng walang katotohanang pananaw na ang mga lalaki ang dapat na nagtatrabaho sa labas ng tahanan at ang mga babae ang dapat na nag-aasikaso ng gawaing bahay. Dati, nagsasaka kami sa amin. At ang nanay at asawa ko, pagkatapos magtrabaho sa labas, ay umuuwi at kailangan pang maglaba, magluto, at magpakain ng mga hayop. Sobrang abala nila na halos hindi na sila makaugaga. Nakita ko ito, pero hindi man lang ako tumulong. Iniisip ko na ang paglalaba, pagluluto, at paggawa ng gawaing bahay ay pawang gawaing pambabae. At
kailangan lang ng mga lalaki na kumita ng pera para suportahan ang pamilya at gawin ang mga trabaho sa labas. Naisip ko na kung ang mga lalaki ang gumagawa ng gawaing bahay, walang silbi ang tingin sa kanila at minamaliit ng mga tao. Akala ko pa nga may dignidad pa ang ganong paninindigan. Kawawa talaga kapag wala tayong katotohanan. Oo nga. Sa pamumuhay sa ganitong pananaw, bihira akong tumulong sa gawaing bahay at kulang ako sa pag-aalaga at malasakit sa pamilya ko. Matapos matagpuan ang Diyos, nang hilingin sa aking gumawa ng tungkulin ng pagpapatuloy, inisip ko na ang paglilinis, pamimili ng mga gulay, at pagluluto ay mga tungkulin para sa mga sister at hindi dapat ipinapagawa sa mga brother ang mga gampaning ito. Dahil sa impluwensya ng kaisipang ito na mas angat ang mga lalaki, nakaramdam ako ng paglaban at hindi ko sineryoso ang tungkulin ko. Ang pagpunta sa palengke para mamili ng mga gulay, ang pakikipagtawaran sa mga nagtitinda nito, at ang pagbili ng murang gulay na maganda ang kalidad ay isang normal na bagay lang naman. Pero lagi kong pakiramdam na nakakahiya ito at natatakot akong maliitin ng iba. Kapag nagluluto lang ako ng kung ano ang gusto kong iluto, nang hindi man lang isinasaalang-alang ang mga brother kung sanay na sila rito. Dahil sa paglaban ko sa tungkulin ng pagpapatuloy, ni hindi ako naglilinis kahit na kinakailangan ito. Talagang wala akong pagkatao at katwiran. Lubusan ng binaluktot ang pag-iisip ko ng kaisipang ito na mas angat ang mga lalaki. Naisip ko na ang mga tungkulin ay galing sa Diyos, na wala itong pagkakaiba sa katayuan, kasarian, o edad, at dapat ko itong tanggapin mula sa Diyos. Ituring bilang isang responsibilidad na dapat pakaingatan at mahalin, at tapat na ilaan ang sarili ko sa aking tungkulin para mapalugod ang Diyos. Pero namuhay ako ayon sa kaisipang ang mga lalaki ang dapat na nagtatrabaho sa labas ng tahanan at ang mga babae ang dapat na nag-aasikaso ng gawaing bahay. Ang sariling damdamin ko lang ang isinaalang-alang ko at hindi kailanman kung ano talaga ang responsibilidad at tungkulin ko. Wala akong kahit katiting na pagpapasakop. Hindi ba't kinakalaban ko ang Diyos sa ganito? Paglaban sa Diyos? Napakamanig ko talaga. Ilang buwan na akong gumagampan ng tungkulin ng pagpapatuloy. Pero dahil namumuhay ako sa kaisipang machismo hanggang ngayon, nag-aalangan at labag pa rin sa kalooban ko ang pagganap nito. Ito ay paglaban sa Diyos ng may negatibong saloobin. Talagang delikadong kalikasan nito. Oo nga. Nang mapagtanto ko ito, labis akong nagsisi at nakonsensya. Kaya lumapit ako sa Diyos at nanalangin. Diyos ko, dahil kontrolado ako ng kaisipang ang mga lalaki ang dapat na nagtatrabaho sa labas ng tahanan at ang mga babae ang dapat na nag-aasikaso ng gawaing bahay, wala akong ipinakitang kahit katiting na pagpapasakop sa paggawa ng tungkulin sa pagpapatuloy. At palagi pa kitang kinakalaban. Naging masyado po akong walang katwiran. Diyos ko, nagkamali po ako at handa po akong magsisi sa iyo. Amen. Amen. Kalaunan, nabasa ko ang isa pang sipi ng mga salita ng Diyos at naunawaan ko ang pamantayan ng Diyos sa pagsukat sa mga tao. Sabi ng makapangyarihang Diyos, walang anumang partikular na sinasabi ang Diyos hinggil sa mga kasarian ng sangkatauhan. Dahil ang mga lalaki at babae ay parehong mga nilikha ng Diyos at mula sa Diyos. Gaya nga ng pariralang sinasabi ng sangkatauhan, parehong laman ang palad at ang likod ng kamay. Walang partikular na pagkiling ang Diyos sa mga lalaki o babae. Wala rin siyang partikular na mga hinihingi sa anumang kasarian. Magkapareho lang ang mga kasariang ito. Sa makatwid,
Ginagamit ng Diyos ang parehong iilang pamantayan upang hatulan ka, lalaki ka man o babae. Titingnan niya kung anong uri ng pagkataong diwa ang taglay mo, kung ano ang landas na iyong tinatahak, kung ano ang saloobin mo sa katotohanan, kung minamahal mo ang katotohanan, kung ikaw ay may takot sa Diyos na puso, at kung kaya mong magpasakop sa Kanya. Kapag pumipili ng isang tao at nililinang siya upang gumawa ng isang partikular na tungkulin o magsakatuparan ng isang partikular na responsibilidad, hindi tinitingnan ng Diyos kung isa siyang lalaki o babae. Inaangat ng Diyos ang mga tao at ginagamit sila, lalaki man sila o babae, sa pamamagitan ng pagtingin kung mayroon silang konsensya at katwiran, kung pasok ba sa pamantayan ang kakayahan nila, kung tinatanggap nila ang katotohanan, at kung ano ang landas na kanilang tinatahak. Siyempre, kapag inililigtas at ginagawang perpekto ang sangkatauhan, hindi humihinto ang Diyos upang isaalang-alang ang kanilang kasarian. Kung isa kang babae, hindi isinasaalang-alang ng Diyos kung ikaw ay may mabuting kalooban, mabait, malumanay, o kung mabuti ang asal mo. At hindi niya sinusuri ang mga lalaki batay sa kanilang kalakasan at pagkalalaki. Hindi ito ang mga pamantayan sa pagsusuri ng Diyos sa mga lalaki at babae. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Habang lalo kong binabasa ang mga salita ng Diyos, lalo nagiging maliwanag ang puso ko. Oo nga. Mula sa mga salita ng Diyos, nakita ko na matuwid ang disposisyon ng Diyos. At hindi niya tinatrato ng iba ang mga tao batay sa kanilang kasarian. Noong nilikha ng Diyos sina Adan at Eva, wala siyang diskriminasyon sa kasarian nila. At pareho lang ang pagmamahal at pangangalaga ng Diyos sa kanila. Walang anumang paboritismo. Oo nga. Ang mga salitang binibigkas ng Diyos sa mga huling araw para iligtas ang sangkatauhan ay para sa lahat ng tao. Anuman ang nasyonalidad, lahi, o kasarian. Sa karanasan ko, nakita ko rin na hindi tumitingin sa kasarian ang sambahayan ng Diyos sa pag-aangat at paggamit ng mga tao, kundi nagsasaalang-alang ito batay sa kung mahal ba ng isang tao ang katotohanan at kung meron ba itong konsensya at katwiran, at sa pagtingin sa kanyang tinatahak na landas. Amen. Walang tuntunin na nagsasabing dapat mga brother ang maging mga leader at manggagawa. At mga sister naman ang dapat gumawa ng tungkulin ng pagpapatuloy. Oo nga. Halimbawa, may kilala akong isang brother na gumagawa rin ng tungkulin ng pagpapatuloy. At sa tuwing may oras siya, nagtutuon siya sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos. Sa mga pagtitipon, nagagawa niyang magtapat sa pakikipagbahaginan tungkol sa kanyang kalagayan at mga paghihirap. At kapag nahaharap sa mga problema, hinahanap niya ang katotohanan at nagtutuon sa pagsasagawa ayon sa mga katotohanang prinsipyo. Ginawa ng kapatid na ito ang kanyang tungkulin nang hindi nalilimitahan ng kasarian. Tama. Pagkatapos ay napagtanto ko na mali at sukdulan ang mamuhay ayon sa kakatwang pananaw na ito ng pagiging mas angat ng mga lalaki. At na tubusan itong sumasalungat sa mga salita ng Diyos. Matapos maunawaan ang mga katotohanan ito, nagkaroon ako ng kaunting pagkilati sa kaisipang ito na mas angat ang mga lalaki at handa ko na itong itakwil mula sa aking puso. Lubusan ko na ring nagawang tanggapin ang tungkulin ko ng pagpapatuloy. Salamat sa Diyos. Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko rin ang mga pamantayan niya sa pagsukat sa tao. Talagang kalokohan pa lang mga dati kong pananaw. At pinagsisisihan ko talagang hindi ko agad hinanap ang katotohanan. Hindi pa naman huli para maunawaan mo yan ngayon. Oo nga. Kalaunan, nagbasa pa ako ng mas maraming salita ng Diyos at naging mas malinaw sa akin kung paano gagawin ng maayos ang tungkuling ito ng pagpapatuloy. Talaga? Sabi ng makapangyarihang Diyos, magkapareho ang mga prinsipyong kailangan mong maunawaan at ang mga katotohanang kailangan mong isagawa anuman ang tungkuling iyong ginagampanan.
hinilingan ka mang maging isang leader o manggagawa, o nagluluto ka man ng mga putahe bilang host, o kung hinilingan ka mang asikasuhin ang ilang panlabas na usapin o gumawa ng pisikal na gawain, ang mga katotohanang prinsipyo na dapat sundin sa paggampan ng iba't ibang tungkuling ito ay magkakapareho. Dahil kailangang nakabatay ang mga ito sa katotohanan at sa mga salita ng Diyos. Ano kung gayon ang pinakamalaki at pangunahin sa mga prinsipyong ito? Ito ay ang ilaan ang puso, isipan, at pagsisikap ng isang tao sa paggampan ng kanyang tungkulin ng maayos at ang gampanan ito ng pasok sa pamantayan. Halimbawa, sabihin nating responsibilidad mo ang magluto para sa iyong mga kapatid at iyon ang tungkulin mo. Paano mo dapat tratuhin ang gampaning ito? Dapat naming hanapin ang mga katotohanang prinsipyo. Paano mo hahanapin ang mga katotohanang prinsipyo? May kinalaman ito sa realidad at sa katotohanan. Kailangan mong pag-isipan kung paano isasagawa ang katotohanan at kung paano gampanan ng maayos ang tungkuling ito. Aling mga aspekto ng katotohanan ang nakapaloob dito? Ang unang hakbang, una sa lahat, ay kailangan mong malaman na hindi ako nagluluto para sa sarili ko. Tungkulin ko ito. Kinapapalooban ito ng aspekto ng pangitain. Paano naman ang ikalawang hakbang? Kailangan naming pag-isipan kung paano lulutuin ng maayos ang pagkain. Ano ang pamantayan sa pagluluto ng maayos? Kailangan naming hanapin ang mga hinihingi ng Diyos. Tama iyan. Tanging ang mga hinihingi ng Diyos ang katotohanan, ang pamantayan, at ang prinsipyo. Gawin ang mga bagay-bagay alinsunod sa mga hinihingi ng Diyos. Ito ay isang aspekto ng katotohanan. Una sa lahat ay kailangan mong isipin ang aspektong ito ng katotohanan. At pagkatapos ay pagnilayan na ibinigay sa akin ng Diyos ang tungkuling ito upang gampanan ko. Ano ang pamantayang hinihingi ng Diyos? Unang-una sa lahat, kailangan mong taglayin ang pundasyong ito. Kung gayon, ay paano ka dapat kumilos upang maabot mo ang pamantayan ng Diyos? Ang pagkaing lulutuin mo ay dapat na masustansya, masarap, malinis, at hindi nakasasama sa katawan. Ang mga ito ang mga detalyeng nakapaloob. Basta't kumikilos ka alinsunod sa prinsipyong ito, ang pagkaing lulutuin mo ay maihahanda alinsunod sa mga hinihingi ng Diyos. Bakit ko ito sinasabi? Dahil hinanap mo ang mga prinsipyo ng tungkuling ito at hindi lumagpas ang mga kilos mo sa saklaw na itinakda ng Diyos. Tama ang paraan ng pagkilos mo. Ginampanan mo ng maayos ang iyong tungkulin at nagampanan mo ito sa isang paraan na pasok sa pamantayan. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Nilinaw na ng Diyos sa atin ang landas para magawa ang ating mga tungkulin ng pasok sa pamantayan. Oo nga. Mula sa mga salita ng Diyos, nakita ko na anuman ang tungkuling ginagawa natin, dapat tayong magsagawa ayon sa mga katotohanang prinsipyo. At dapat nating ibuhos ang ating buong puso at pagsisikap para gawin ito ng maayos ayon sa mga salita ng Diyos. Halimbawa, sa paggawa ko ng tungkulin ng pagpapatuloy, kung hindi maayos ang pagkakahanda sa pagkain na naging dahilan para ayaw itong kainin ng iba o nagdulot ng hindi magandang epekto sa kanilang kalusugan, kung gayon, hindi ko nagawa ng maayos ang tungkulin ko. Tama. Pagdating sa pagkain, dapat kong ibilad ang kailangang ibilad at ihain agad ang dapat kainin kaagad para maiwasang masayang ito. Isa pa, sa China, ang bansang pinakamatinding lumalaban sa Diyos, dapat tayong laging manatiling mapagmatsyag sa ating tungkulin ng pagpapatuloy, maging mapagmasid sa ating kapaligiran at tiyakin ang kaligtasan ng ating mga kapatid. Tama. Matapos maunawaan ito, noong pumunta ako sa palengke para mamili uli ng mga gulay,
Inisip ko kung paano makakabili ng maganda ang kalidad at abot kayang mga produkto. At wala na akong pakialam sa kung ano ang iisipin ng iba. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ginawa kong prinsipyo na maghanda ng pagkaing masarap, masustansya, at nakapagpapalusog. At para sa mga putahing hindi ko alam lutuin, nagtatanong ako sa mga kapatid o nanonood ng mga tutorial para matuto. Pagkaraan ng ilang panahon, parehong bumuti ng malaki ang kalagayan ng pagluluto at kalinisan sa bahay. Kalaunan, nakipagtulungan ako sa isang brother sa pagkukumpuni ng mga electronics at nagkukusa na akong gawin ang pagluluto at mga gawaing bahay. Kung minsan, kapag pumupunta ang mga kapatid sa bahay namin, hindi nila maiwasang purihin kami. Sinasabi ang mga bagay tulad ng, "Napakalinis naman ang bahay ninyo." At, "Mukhang napakasarap ng pagkain ito." Salamat sa Diyos. Pagkarinig sa mga ito, nagpasalamat ako sa Diyos mula sa kaibuturan ng aking puso. Oo nga. Ngayon, naunawaan ko na ang mga tungkulin ay atas ng Diyos sa sangkatauhan at ito ay isang responsibilidad at obligasyon na dapat nating tuparin. Ano man ang kasarian, at dapat natin itong tanggapin ng walang pasubali at gawin ang lahat ng ating makakaya para tuparin ito. Naunawaan ko rin na hindi mahalaga kung anong tungkulin ang ginagawa natin. Ang mahalaga ay ang hanapin natin ang katotohanan sa ating mga tungkulin at lutasin ang ating mga tiwaling disposisyon. Ang paghahangad na magsagawa ayon sa mga katotohanang prinsipyo ang siyang pinakamahalaga. Amen. Amen. Ang mga pagbabago at nakamit kong ito ay pawang resulta ng paggabay sa akin ng mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Napakalaki nang naitulong sa akin ng pagbabahagi mo ngayon. Mula ngayon, kailangan ko na rin pumasok sa mga salita ng Diyos. At dapat, hindi na ako mamuhay ayon sa mga walang katotohanang ideya at pananaw. At hindi labanan ng tungkulin ko. Salamat sa Diyos. May libreng oras ka ba ngayon? Para saan? Gusto ko sanang magpaturo sa iyo kung paano gumawa ng steam buns at flour rolls para maiba naman ang ihahain ko sa mga kapatid. Sige ba? Sige. Tara. Sige,